Sasabihin mo dito, it is very apparent and obvious that Kaufman is being surrounded by fake news peddler. It is very apparent and very obvious that Attorney Kaufman is being surrounded by fake news peddlers. Palinggero talaga eh, kasi sa tingin mo ba, iyang tao na yan, kumbaga parang may makikisali sa mga awayan dito sa Pilipinas? Diba, hindi yan si makikisali sa atin. He doesn't know the timeline, he doesn't know the facts of the case. He doesn't know the timeline. He doesn't know the facts of the case. He should focus on his job as a counsel, not engaging in a rumor mongering. Not in engaging in rumor mongering. Anong rumor mongering? Yung amo mo talaga nagpadala. Ikaw mismo nagsabi na Malacanang nga ang nag-arrange ng aeroplano na sasakyan ni Pangulong Duterte. Paano mo ipapaliwanag yun? Itong tao ni Marcos, parang hindi nag-uusap talaga to eh. Kanya-kanya sila eh. Sa tingin mo, magpapakalat yan ng fake news, di ba? Partner. Ito si, Aling Claire talagang pag hindi niya trip yung sagot fake news na kagad eh. Talagang dinadaan niya yung fake news eh. Ang fake news talaga, yung amo mo, di ba? Okay. Ito. Usapang na naman tayo? Usapang ICC pa rin tayo. Ito si Claire Castro, sinupalpal po si Attorney Nicolas Kaufman, yung abogado ni Pangulong Duterte. Pero yung pagkakasupalpal niya kay Kaufman, bumalik sa mukha niya. Doble-doble. Para siyang anghel na galing sa langit, bumagsak sa lupa, una mukha. Kasi ang sabi kasi ni Attorney Nicolas Kaufman, mga kababayan, babasahin ko na lang, I think that the real prosecutor in this case, FPRR, this ICC case, is actually in Manila, sitting in his palace. He is the person who threw President Duterte over here to The Hague. Tagalogin natin. Ang sabi ni Kaufman, sa tingin niya, ang talagang pasimuno ng kaso ni Pangulong Duterte sa ICC ay walang iba kundi nasa Manila na nakaupo dyan sa Malacanang. Siya ang isang tao na nagbato o nagtapon kay dating Pangulong Duterte papunta sa The Hague. Naniniwala ka ba doon? Oo naman. May pa nga siya, di ba? Pinadala na sa The Hague. Lumipad na si Pangulong Duterte. Meron pa siyang press con eh. Di ba? Tapos sabihin niya, wala siyang nalalaman dyan. Tapos, eto pa. Ang nagbayad ng gasolina ng eroplano ay Malacanang. Ay nagsabi si Claire mismo. So, ibig sabihin, Claire Castro na pa-TNGA, TNGA ka, hindi ko alam kung alam mo rin yung sinasabi mo katulad ng amo mo. Ano yon? Yung sinabi mo kahapon, hindi mo na alam ngayon? Ikaw mismo nagsabi na ang nagbayad ng fuel at nagumastos doon sa eroplanong sinakyan ni Pangulong Duterte papunta sa The Hague ay kargo, sagot ng gobyerno. Tapos sasabihin mo dito, it is very apparent and obvious that Kaufman is being surrounded by fake news peddler. He doesn't know the timeline. He doesn't know the facts of the case. He should focus on his job as a counsel, not engaging in a rumor mongering. Anong rumor mongering? Yung amo mo talaga nagpadala. Ikaw mismo nagsabi na Malacanang nga ang nag-arrange ng aeroplano na sasakyan ni Pangulong Duterte. Paano mo ipapaliwanag yun? Diba? Partner. Itong tao ni Marcos, parang hindi nag-uusap talaga to eh. Kanya-kanya sila eh. Fake news. Ito nga well-respected international lawyer versus palengkera sa Malacanang ang tingin natin dito. Yung sabi ni Panelo, palengkera eh. Palengkera talaga eh. Kasi sa tingin mo ba, iyang tao na yan, kumbaga parang may makikisali sa mga awayan dito sa Pilipinas? Diba? Hindi yan si makikisali sa atin. Nakita niya kasi kung gaano kamahal ng Pilipino si Pangulong Duterte. Ngayon, sa tingin mo, magpapakalat yan ng fake news? Di ba? Partner. Ito si, Aling Claire talagang pag hindi niya trip yung sagot fake news na kagad eh. Talagang dinadaan niya yung fake news eh. Ang fake news talaga, yung amo mo, di ba? Sinasabi niya, hindi siya makikipagkasundo sa ICC. O anong ginawa? Tapos pinadala sa The Hague. Tapos ngayon, meron pa siyang gusto makipagkasundo sa mga Duterte. Pero anong ginawa? Yung taong
masasabi natin na bumastos kay Pangulong Duterte, ginawa mong PNP chief. Ano ka ba naman? Okay ka lang? Oo. Di ba, partner? Ibang klase to eh. Oo. Ibang klase tong gobyerno na to, no? Pare-pareha sila eh. Parang sinabi nila kahapon, tapos bukas makakalimutan na nila. Iba na naman. Oo. Iba na. So dito mo malalaman na talagang ang focus nila hindi para sa taong bayan eh. Ang focus nila kung ano lang yung pupwede nilang mapakinabangan. Kung paano, yung pansariling interest ka nga, wala silang pakialam sa sasabihin ng tao, wala silang pakialam kung ano mangyayari bukas, wala silang pakialam kung ano sa piti ng mga Pilipino. Basta sila, kung anong gusto nila mangyari, yun ang gagawin nila. Kung gusto nilang manatili sa kapangyarihan, gagawa sila ng paraan sa pamamaraan ng paninira sa mga posible nilang makakalaban sa mga susunod na halalan. Katulad nitong ginawa nila sa mga Duterte, kay Pastor Apollo Kibuloy at sa mga allies ng mga Duterte. Okay, ganun ang ginagawa nila eh. So, gumagamit sila ng mga kapamaraanan para mapanatili nila ang kapangyarihan, no? Kapangyarihan at even yung mga ahensya ng gobyerno gagamitin nila para sa kanilang advantage. Oo, kahit hindi tama at syempre yung namang inuutusan nila na sumusunod sa kanila, mapapakinabangan nila, syempre ang tawag diyan reward partner. Ayan, basahin mo partner. No? Matapos inanunsyo ng Malacanang ang susunod na PNP chief sa katauhan ni Major General Nicolas Torres III na nawagan si outgoing PNP Chief General Romel Marbil sa mga tauhan nito na suportahan ang liderato ng bago nilang pinuno. Si Paul Montibon magbabalita. Nananawagan si outgoing PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa mga tauhan nito na suportahan si incoming PNP Chief Police Major General Nicolas Torre III. Kasunod ito ng anunsyo ng palasyo kay Torre bilang susunod na pinuno ng pambansang pulisya. Ipinakikiusap ni Marbil sa buong hanay ng PNP na ibigay ang kanilang buong suporta sa bagong liderato nito. Naniniwala si Marbil sa kakayahan ni Torre na pamunuan ang PNP na may prinsipyo at malinaw na direksyon. Ngunit nananatilang kontrobersyal ang pangalan ni Torre matapos ang kanyang mapangahas at umano'y iligal na hakbang laban sa Kingdom of Jesus Christ, kung saan libo-libong pulis ang kumubkob sa compound sa Davao City upang hanapin si Pastor Apollo C. Kibuloy. Dahil sa matagal na panggigipit, napilitan si Pastor Kibuloy na isuko ang sarili sa mga otoridad upang matigil ang tensyon na tumagal ng 16 na araw. Pinangunahan din ni Torre ang operasyon na kinikwestiyon bilang iligal na pag-aresto at pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC facility sa The Hague, Netherlands, kaugnay sa kasong crime against humanity dahil sa kanyang kampanya kontra droga. Nang pinulsuhan naman ng SMNI ang taong bayan kaugnay sa paghirang kay Torre bilang PNP chief, marami ang dismayado at pawang di mga sang-ayon rito. Anila posibleng lumala ang krimen at pang-aabuso ng mga pulis dahil na rin sa naunang pahayag ni Torre na maaaring arestuhin ang isang tao kahit walang warrant na dala ang mga otoridad. Habang may nagkomento rin kaugnay sa pagiging kawawa ng ibang senior officials na kwalipikado rin bilang susunod na PNP chief, ngunit bigong napili ng Pangulo. Sa June 2, nakatagdang isagawa ang change of command kay Torre kasabay ng retirement honors para kay Marbil. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Iyon ang problema natin. Dahil mismo ang taong bayan ay hindi pumapabor dito sa nangyayari, no? Biruin mo ba naman na hindi tayo ng intriga dito, no? Kasi sa isang ang alam ko meron diyan parang tradisyon na seniority, no? Marami hindi lang ata 3 yung nilaktawan niya. Oo. Pero sa atin, wala naman yun. So long sila yung nagkakasundo, masaya sila sa nangyayari, wala namang problema. Pero ito, para sa akin, ay pambabastos partner Pambabastos ito ng tawag dito, yung sinusunod nila na tradisyon. Pero wala kasi tayong magagawa kung sino ang mapupusuan ni Marcos Jr. na maging PNP chief, no? So, lahat naman yan talagang pupwede maging PNP chief. Lahat naman yan may kakayahan at lahat ay pupwede mabigyan ng pagkakataon na maging PNP chief kung ikaw ay karapat-dapat. Pero sa tingin ko, ito
partner, mahirap lang kasi magsalita, pero alam natin kung bakit siya na-promote. Alam natin kung bakit siya na-promote. At sa akin, itong mga sinasabing mga achievements nila, para sa akin, hindi yan achievements eh. Hindi siya achievements dahil itong mga pangyayaring ito ay labag ito sa ating konstitusyon. Kung ito ay labag sa konstitusyon, hindi mo siya masasabing achievement kasi unang-una, kung labag sa konstitusyon, lumabag ka sa batas. O paano naging achievements yun kung labag sa batas ang ginawa mo? Ang sinasabi kasi nila dito, mag-file na lang kayo ng kaso. Kung sa tingin nyo, labag sa batas ang ginawa ko, mag-file kayo ng kaso. Pero ngayon, hindi mangyayari yan. Dahil kahit mag-file ka ng kaso at sila ang nandyan, hindi uusad dyan. Mababasura ang kaso na ipapile mo dyan sa mga yan. Kasi magkakakampi sila eh. Eto nga ang sabi pa nga ni Executive Secretary Bersamin na ito daw ay reward. Reward. So, reward lang pala ito. O pwede palang ganun. Ang alam ko, pinaghihirapan para masungkit mo yung posisyon na yan. Reward lang pala.